para sa preparation nyo. I'll gonna update you if matapos na namin i-program ito. But yeah, dito muna tayo. Rinig mo ba? Rinig nyo ba ako, guys? Am I audible? If rinig ako, let's have some terms habang mag-wait tayo sa mga kasama natin. Is it A, B, C, D? Lumens? Foot candle? Sabi ni Koy D daw. Sige. Ayay. Next. Okay, ito naman ito. A, B, C, or D? Tingin nyo anong sagot dyan. Letter A only. Sabi ni Vincent. Ayay, it's C. Next. Ay, remember question to sa time namin. Ito, A, B, C, or D. Sabi ni Max, A, bonding. Nice one. Next. Sa April, may lumabas color sa mga conductor. A, sabi ni Alvarez. Nice one. 2 minutes, guys. Papunta tayo sa motor, no? After the class na ni Nelmark. Ito, tingin nyo. Pag mag-adjust kayo ng voltage, field current. Nice one. Next, passboard. Sa amin to na batch, guys. Last question and we're gonna start the review. Is it C? Sabi ni Eliniza. Sige nga. C? Nice. So, next ulit, no? Let's take a lot of passboard terms. Ngayon, let me put this one in live. Then may ipapakita kami sa inyo, guys. Okay? Give me 1 minute lang. I-live muna natin to so that yung iba naman maka-benefit sila. Mic check. So, hello guys. Mayong gabi sa tanan. Good evening everybody. Am I audible? Could you press 2 if rinig nyo ako sa end nyo?
Okay, that's good. For those na sa mobile, could you somehow horizontal or i-landscape nyo yung phone nyo para mas malaki yung vision. And also, you could also pitch since nata Zoom tayo para mas malaki din no, yung nandito sa Zoom. Anyways, merong ipapakita muna si Engineer Nel Mark sa inyo just to give you an overview ano yung magiging upload for this evening. Nel, you there? Hello, sir. Sige, share ko lang yung screen ko, guys. Share. Ayan. So, wait lang. Yun. Kita ba? Yun, kita. So, yan. Ito yung mga uploaded last week, the EE terms. And ito yung to be uploaded this week. So, i-upload din natin yung ito yung from April na batch. So, i-upload din natin to kasama para sulit yung pagre-review nyo, guys. And also, din na upload na natin tong DC terms. Meron pa tayong upcoming na electromag terms. Mga ano to guys, 290 kapen. 292 puro terms yan guys. And meron din tayong AC circuits terms lahat. Ano yan? Ilan yan? 180 something to. 185. Yan. Sulit na sulit to guys. So this will be uploaded later after our class. So si Sir Clibor na bahala sa inyo. So Yun. yun, salamat Nel for such mic check. Rinig ba ako? Could you press 3 if clear ako? Hello, hello? Yun, salamat Nel sa information or sa update natin sa group na to. Also, merong ipapakita sa Nelmark yung mga page mo Nel since he's doing also a content creation, no? Makatulong sa batch ng mga undergrads and also Yeah. sa current taker. Oh guys, wait lang. Share ko lang yung nasa PowerPoint eh. Sige, mamaya na lang, no? After. Mamaya na lang. Sige, So, sige. ito na lang Nel, ano yung topic mo for this evening and ano ma-expect ng mga listener mo sa discussion mo ngayon? Ito. So, ang topic natin ngayon guys is about electrical transients or transient circuits. So, pag sinabing transient circuits, ito yung mga circuits na ano, panandalian lang. Parang yung feelings niya sa'yo. Ah! Pero, kidding aside guys, meron tayong gagawin na itong bypass at saka meron ding Caltech to guys. Yan, may Caltech to guys may Caltech to. Pakikita So, ko lang. yun. Marami tayong ma-expect sa evening na to. So, listen carefully kasi patapos na tayo sa EE guys. So, in the middle na tayo. After which na to, sa week. Pagkatapos ng week na to, papunta tayo na ng motor. So, sa DC motor at papunta tayo sa AC motor. Tapos after which, power system na. So, sobrang bilis ng panahon. Kaya as much as possible, nakakasabay kayo. Kasi yung current batch ng April, mag-oath taking na sila. And somehow, para same batch pa rin kayo within 2026 na year, make it sure that yung mga na-fail, babawi tayo. Okay? And yeah, we gonna upload many stuff there so that updated kayo sa review ninyo. And if may mga kailangan kayo, message nyo lang kami. No? Ako, si Engineer Nelmark. And if ever di ako maka-discuss or di ako maka-respond agad due to so many things na ginagawa sa buhay, businesses and stuff, Engineer Nelmark would be available to talk with you guys. Sobrang bait ng batang yan. And yeah, I won't hold you much further, mga kapatid. I'm gonna pass the floor na sa teacher niyo for this evening. Excited yan. So, thank you, engineer. Share ko lang yung screen ko, guys, Rinig ba ako, guys? Press 1 nga pag rinig. Ayun. Show entire screen tayo. Kita ba yung screen? Wait lang. Nakikita ba yung screen? Press 2 nga pag nakikita. Yun, Yun. kita, kita. Yan, thank you, thank you. Hide lang na akin to. Wait. Yan. And then, I do to. So, our topic is about, and then, ready yung calculator nyo, guys, Yan. So, hello, guys. I am Engineer Nelmark or also known as Engineer Paco. Kung hindi pa kayo nakapag-follow sa akin, pwede nyo kang i-follow, So, sa Facebook page ko, just search Engineer Paco and same with the TikTok page. Yan. So, gumagawa tayo ng mga videos, guys.
and also ng mga flashcards na makakatulong sa pagre-review nyo. Okay? So, without further ado, simulan na natin tong discussion about electrical transients. Okay? So, electrical transient, guys, by definition is, wait lang. Electrical transients are sudden, short-lived, high-speed bursts of energy in power or data line. So, bakit siya importante? Because they are critical because they degrade insulation, destroy sensitive electronics, cause system downtime, and can lead to cascading power grid failures. So ito guys, sa isang transient current, sa isang graph, ang graph niya guys is meron tayong tinatawag na transient response. This one. And this duration, itong duration na to guys, tinatawag yan na transient period. Yan, period. So kung makikita nyo guys, it is just a split seconds or milliseconds. Kasi bakit? Iniiwasan natin siyang lumagpas pa sa malaking segundo kasi transient siya eh. Panandalian siyang pag-spike ng natin, ng ating current at ng ating voltage. Itong tatandaan natin guys, Itong na to, itong subject na to, pwede natin siya ma-applyan ng KVL at KCL. Gagamitin lang natin tong mga formula na to. So for KVL, ito yung voltage niya. Sa R, ito yung voltage sa inductance. Ito naman sa sa capacitance. For example, meron tayong RLC circuit. So yung VDC natin diyan or voltage ng DC source kasi commonly naka-DC siya. So yung VDC natin yan is VR plus VL plus ng VC. So, pag hinahanap yan guys, so yung VR natin magiging IR lang yan, etong VL magiging LdI over dt. Eto namang C is magiging 1 over C. Yan. Yan. Pero hindi na natin to i-discuss kasi malaking discussion to eh. Mag-a-apply pa tayo ng linear DE and madiderive natin itong mga formula na gagamitin natin sa transient circuits. Now, simulan natin sa series RLC circuit. So, ito yung circuito niya. So, meron tayong resistance, meron din tayong inductance na naka-series. So, hindi pala magkakaroon ng transient guys pag walang switching. Yan. So, pag nag-switch on ka, ang tawag dyan is nag-i-initiate ka ng transient. Nag-o-on ka ng transient eh. So, yung formula na tatandaan lang natin dito guys is this one. Sir, paano yun na-derive? Okay, de-derive natin konti Mabilisang derivation lang. 'Di ba sa isang RL circuit, so meron tayong DC source equal to VR plus VL. And then, i-input lang natin tong kanina na pinesend ko. So, itong dalawa na 'to. So, input natin is equal to IR. Ito, Ohm's law lang, di ba? And then, yung sa VL is equal to LdIdt over dt. And then, para maging siya, i-divide natin both sides by L. So, magiging V over L is equal to I R over L and then plus di over dt. Now, this form guys is called the linear DE. This is linear DE. Linear DE. Now, pag ginawa natin yan into particular solution at current equal to 0. So, ang formula na makukuha natin dyan is I sub t equal to VDC over R plus plus parenthesis ng 1 over E negative T over tau. Yan. Itong tau guys, ang tawag natin sa tau, ito ang time constant. Tatandaan natin to time constant. And yung inverse ng tau guys, yung tinatawag natin yan na damping coefficient. So, 1 over tau yan. That is the damping coefficient.
baka kasi matanong sa ano, 'yan daming coefficient. Na meron naman tayong tinatawag na subsidence transient. Yung formula niya lang guys is nawala lang eto nawala lang 'to, 'yan. So, automatic na siya. Kasi ang nangyayari dito, switch off niya, switch off, 'yan, switch on. Naiintindihan ba? Press 3 nga 'pag naiintindihan. Press 3, ayun, 'yan. So, ito naman guys, ito common lang ito. Puwede na 'tong hindi gaano memorize kasi it is just tatandaan niyo lang yung Ohm's law, 'di ba? Yung Ohm's law lang 'yan, 'yan. Okey? So, next tayo. Dito sample problem number 1, sabi dito, a series RL circuit has a resistor and inductor values 10 ohms and 0.5 Henry respectively. The circuit is connected to a 200-volt source and at time equal to 0. Find the current at 10 millisecond. So dito guys, sinabi niya sinabi niya time at 0, it means hindi pa on ang circuit. Now, find daw natin yung current at 10 millisecond. Therefore, in-on niya yung circuit, therefore it is a initiation transient. Okay? So meron tayong given. So ito yung given natin. Now, the formula is this one. Tama? So 'pag alam mo lang yung formula ng ano, 'pag alam mo lang yung formula ng, ah, transient, RL transient is makukuha mo na siya. So anong sagot niyo dito guys? Meron tayong voltage, meron tayong ano, resistance, and then 1 minus E negative T over tau. And ang time constant natin diyan guys is equal to anong time constant natin? Wait lang. Anong time constant natin guys? It is L over R. 'Yan, meron pala meron pala diyan, wait lang. Yung time constant natin guys is given by L over R. 'Yan. So, A daw sabi ni Engineer Bayangos. So, input nyo 'to. Voltage natin 200, yung resistance is over 10, then 1 E, then make sure this negative ha. So, input natin sa calculator, paano siya i-input. So, 200 over 10 to 1 minus, alpha E raised to negative ano, negative 10 raised to 3, negative 3 all over, 0.5 tapos over 10. Yan, equal to, wait lang, may mali ba akong nagawa? So, 39, wait lang, negative, wait lang. Same ba kayo, A? Yun, A daw sir. Negative, no, hindi pala negative 3. Ito ay 1 times 10. Yan, sorry. 1 times 10 yan. Equal, wait lang, same pa rin, Hmm, nasaan na yung calculator ko? Ano bang nakuha niyo guys? Yun 10, yun nga 10 nga, 10. Yun nga, yun na nga, yun, negative 10. Yun, sorry. Ito pala is, wait lang, 10 times 10 to the negative 3. Yun. So meron tayong 3.625 ampere. Letter A, correct engineer, Vivi, Bayangos, Koy, Jason, Jeremy, Timothy, Jose, Elineza,
Rocky, Anthony, and Jose. Shoutout sa inyo, boys. Yan, problem number 2. Ito sinabi source free. Now, pag source free, wala tayong source. It means naka-off siya. Thus, ang ating solution dyan is only this one. Sir, VR dito, sir, pero doon sa formula natin, I, di ba yan, I? Eh, yung Ohm's law natin, guys, balik lang ulit tayo sa Ohm's law, di ba? So, para makuha natin si I, it is just V over R. Okay? So, sabi dito, a source P series RL circuit, meron tayong resistance na 4 ohms, meron din tayong inductance na 2 Henry. So, yung current daw na kine-carry niya is 4 ampere. So, pwede na pala nating gawin dito na I na to. Kasi current yung given eh. And then, at time equal to 0. Find the current in the inductor at a quarter second. So, pag sinabing quarter of a second, pag quarter, it means 1/4. Okay? It means 1/4 seconds or 0.25 seconds. And ang ating time constant dyan is always L over R. Now, input lang natin siya sa formula. Okay? So, anong sagot natin? Letter C ba? Letter C? Pag, pag majority yung C, ano? 5, 4, 3, 2, and 1. Okay? Ano? Letter 2.426 or letter C? Correct, Engineer Bayangos, Eman, Jason, Eleneza, VB, Glurby, Anthony, Kent. So, mention ko tong top 3 para ano, para hindi na tayo mahirapan. Shoutout sa inyo, paunahan na lang magsagot. Yan. Sir, paano naman sir? Ito ang cause. Sir, hindi ko alam kung source free ba siya or subsidence ba siya or ano, or initiation. Etong gawin yung tip, no? Etong gawin yung tip. Ano, yung formula natin 'di ba ng I sub t is just equal to V over R 1 minus E negative T over tau. And then, eto pag initiation, 'di ba? Initiation. And then, para hindi na kayo ano, para hindi na kayo mag-isip ng ano, hindi na kayo mag-overthink kasi time bounded si board exam. Now, pag ano naman is E lang siya, negative T over tau. Yan. Ito naman pag subsidence. Subs. So, tatanggalin nyo lang to. Tatanggalin nyo lang yan. For example, dito input kayo sa calculator. For example, this one. Eh, hindi kayo sure. So, sa calculator, hindi na kayo mag-i-input ulit. So, di ba na-press nyo na yung equals. So, hindi niyo siya nakita sa ano, hindi niyo siya nakita sa choices. So, baka hindi siya initiation. So, try natin na walang initiation, tanggalin lang natin 'to. Yan na. Tanggalin lang natin and then equals. Okay, tip ko lang 'yan. Baka kasi hindi niyo alam sa problem na initiation ba siya or subsidence. Okay? Okay ba tayo doon? Like reacts nga. Tip lang siya, guys. Kasi para hindi na kayo mag-ano, mag-isip ng matindi. Okay? So, ang ginawa ko lang, no, sa 'to na 'to, nag-press tayo ng equals. So, hindi lumabas. Press natin 'to sa calculator, no. Press natin 'to para tanggalin si negative, si 1 minus. Yan, and then equals ulit. Yan. Okay? Tip lang 'yan, tip. Yan. Para hindi na tayo, "Sir, ano ba 'tong gagawin ko, initiation ba 'to o subsidence?" Yan. Okay, sample problem number 3 naman tayo. By the way, meron tayong 25 problems and may in-insert din ako na terms. So, yan. Sample problem number 3, sabi dito, a buzzer with an inductance of 15 Henry. Tapos, ang resistor niya is 800 ohms. Operates at 15 milliamps. What time will elapse after a 20-volt battery is switched across the buzzer before the current reaches its operating values? So sabi niya, ano daw yung oras?
So, ano natin, highlight natin. Highlight. Ano daw yung oras? What time? So, dito guys, gagamitan natin siya ng malupitang shift solve. Pero alam din natin guys, pag Canon user ka na version 1, mahina siya sa shift solve. So, pwede tayong mag-calc function. So, given. Ito yung given natin. So, ah, meron tayong current na I, which is the transient current. Meron din tayong voltahe. Okay? So, yung formula natin, 'di ba? Ito 'yan. So, ito guys, ito din yung tip ko. Always start with initiation current na formula before mag-subsidence. Okay? So, dahil diyan, input lang natin 'tong mga values natin sa formula, okay? Input lang natin 'yan. So, ito. So, meron ng sagot yung iba, no? Meron ng sagot. So, ito guys, hahanapin natin yung 15 milliamps using the calc function. Kasi mahirap try muna natin si shift solve. So, by shift solve, 15, 15 e negative 3, and then alpha equals to 20 over 800, and then 1 minus alpha e, and then raised to negative x. Uy, wait lang. Alpha e raised to negative alpha x. And then 15 over 800. Yan, 15 over 800. And then shift solve. And then sa pag-input ng value ng x para mas mabilis, punta kayo sa choices. Dito dahil yung top 3 natin is ang sagot nila is letter A, try natin si 1.72. To. Eto din yung tatandaan nyo, dahil naka-millisecond dyan, dito sa choices, dapat nakamili din yan, okay? And then equals. Para mas mabilis mag-shift solve ha. Eto, di ba, processing. So, habang processing pa siya guys, habang processing pa siya, kape muna tayo. Or mag-snack muna tayo sa board exam. Di ba? Yun. So, 0.01718 or 1.72 millisecond. So, the other technique guys, is to use the calc function. Tatandaan lang natin yung 15 times 10 to the negative 3 or 0.0015. Okay? So, calc tayo and then input tayo ng value dito. So, try muna natin sa letter D, okay? 2.81 e negative 3. So, nag-equal ba siya to 15? Hindi. Calc ulit tayo. 1.27 e negative 3. Nag-equal ba? Hindi rin. Calc ulit tayo. 2.18 e negative 3. Nag-equal? Hindi rin. Eto naman, calc tayo 1.72 e negative 3. And hindi rin siya nag-equal. Tama ba? Yan. Meron din case na ganito guys. Kasi dalawang value yung makukuha mo ng ano eh. Dalawang value ang makukuha mo dito sa dito sa ano. So mas safe pa din pala pag shift solve. Yan. Or pag hindi pa rin nakuha guys, pag hindi pa rin nakita ito si 15. So try natin ulit. Wait lang. Calc 1 point, 'di ba 7.1 'yan. 7.1 ano 'yon? 1.8. 7.188 lang. Yun 0.025. 1.17 ay 17? Tama, 7.718 e negative 3. Yun, hindi talaga siya makuha pag calc So, shift solve na lang. So, nakadepende rin kasi yan. Kasi mahirap si shift solve eh. Mahirap siya processing siya. So, our answer for this guys, hindi siya nakuha sa hindi siya nakuha sa calc function. So, by shift solve, ang sagot is 1.72. Eto rin try natin si shift solve ulit.
para makita natin yung ano, ay -3 alpha equals 20. Yung other value niya ha, yung other value. And then, 1 minus alpha e raised to negative alpha x. Dalawang value yan eh. 15. 15/800. So, shift solve. Ay, syntax error. Ito. The answer is yung other value. Uy, 1.78. So, try natin ulit shift solve. And then, 0.0001. Mhm. Yan talaga yung binibigay niya. Pero meron talaga yung dalawang value guys Hindi ko lang makuha. Yan. So, move on na tayo. Problem number 4. So, a coil having the inductance 150 Henry and the resistance 200 ohms is connected in series with yan ang dali nilang mag-solve. Ang dali nyo mag-solve guys. A 200 volt DC source connected in circuit at time equal to 0. So what is the voltage? So what is the voltage? Ito naman. So 'di ba hindi niya minsan hindi siya hindi siya kahit na 0.5 seconds yung kanina, kahit na siya, hindi siya nag 1 minus E, 'di ba? So yung tip po kanina 'pag is 'pag hindi nakuha sa 1 minus E, so go for E raised to negative t over tau. So, meron tayong ganyan. And then, dahil dalawang resistor yan, meron tayong R1 at R2 at nakakonect in series. Therefore, ang R equivalent niyan is mag-a-add which is R is equal to 300. Now, eto nag-iiba na sila ng sagot. Merong A, meron ding C. Now, input this into our calculator. Input this, guys. What is our voltage? So, 240. Tapos, try muna natin si 1, 1 minus alpha A and then raised to, baka meron din siya sa baka meron din siya sa sagot. 5. Para, baka ma-justify natin bakit ang iba. Bakit nag-letter A. Yan. Equals. So, 151. Nasa choices. Wala. So, try natin ulit 'pag wala na siya. So, 'di ba, eto din guys mas mabilis siya, 88.2. So, sakto sa banga, letter C. Eto din guys, para mas mabilis instead na 'pag ganito guys, ganituhin niyo na lang. Ganituhin niyo lang, pa-left side para diretso na agad dito sa 240. Okay? Para mas mabilis. And then equals 88.29. So, C daw para di mag-chacharot. Okay. Shoutout sa'yo, Engineer Iman. So, letter C ang sagot natin dito, guys. Nakuha ba, guys? Nagets lang ba ako? Heart reacts nga. Pag nagets. Heart reacts. Ayun. So, thank you, thank you. So, ganun lang yung technique, guys, Pag hindi nyo alam kung subsidence siya or initiation, automatic delete na yan sa calculator. Meron tayong calculator, eh. Yan. Sample number 5. The shunt winding of a machine has a resistance of 80 ohms and an inductance of 4 Henry. It is switched suddenly to 0 volt. Find the time taken for the current. So, time naman yung hinahanap. Ay, wait lang. Time naman yung hinahanap, guys. Ito na lang ulit. So, shift solve ulit to, guys.
So, ito daw. So, sabi niya, 'di ba? Find the time taken for the current to raise to rise half half daw sa steady state. So, iha-highlight lang natin yung half. Ay, akala ko highlighter yun, pen lang din pala. Yan. Sino ba yung na-transient sa inyo, guys? Yung ginawang panandalian lang. Shoutout sa inyo. So, dahil dito, wala one half lang siya, so magka-cancel siya. Wait lang, i-read natin yan. Sino ginawang panandalian sa inyo, guys? Isa-shoutout ko. Aray. So, cancel yan and then makukuha natin 1/2 is equal to 1 minus E. So, shift solve na natin yan, guys. So, yung time natin is letter. So, shift solve nyo nga, guys. Shift solve. So, sabi ni Engineer Bayangos, A. Ni Engineer Timothy, A din. So, try natin if E, ano? Yan, letter A. 34.66 millisecond. Ayun, aray ko. Yan, hindi ako nananakit guys ha. Nang real talk lang. Yan. Pag ginawa kang panandalian guys, wag ka nang mag-pursue. Yan. Engineer ka boy. Magiging engineer ka boy. Tatanggapin mo lang na panandalian ka lang. Ah, di ba? So, move on tayo sa problem number 6. Ano? So, sabi dito, the energy stored by the coil is doubled. So, double daw yung energy when its current is increased by what percent. Ngayon, ito naman is energy yung hinahanap. So, yung formula ng energy natin is just equal to 1/2 Li squared. Okay? So, yung energy, di ba natin guys, or yung, ano natin, yung, ito, i-relate ko lang ito sa power ha. Yung power natin guys is, di ba, para lang siyang I squared R. Di ba? So, kaya siya nagiging energy kasi merong time na merong time na nandiyan. Okay? So pero pwede lang siyang i-relate natin siya ng I squared R. And then itong R, ito yung magiging L over 2. Okay? Para yung formula natin, ma-relate pa rin natin yung energy natin is equal to 1/2 I squared L. Para ma-relate lang natin to sa power. Para hindi siya mahirap i-memorize. Okay? Agay-agay, ginamper lang. Naku! Sino yung ginamper lang dito? Tinap lang sa tinap lang sa kapitbahay. Okay. So, dito, so yung watt to daw natin is doubled by what percent, di ba? I-doubled. So, to get that, meron tayong 1/2 L2 I2 squared is equal to 1/2 L1 I1 squared. So parang lang to, unit analysis. So, yung natin, yung coil natin guys, dahil same lang yan ng circuit. For example, this is our circuit and this is just our coil. Ano? Yung energy lang yung na-double, hindi yung coil yung na-double So therefore, same lang yung coil natin, okay? Now, dahil same lang yung coil, magka-cancel yan. And then, ang matitira is 1/2 I2 squared is equal to I1 squared. Yan. And ito guys, magka-cancel to magka-cancel yan. So thus, ang ating lang pala, ang ating I2 is just equal to 2 I1 squared. Okay. So meron na tayong So didelete lang natin to kasi meron pa dito. And then, I squared is equal to square root of 2. So itong current daw natin, itong current na nagflow is just equal to square root of 2. Tingnan natin kung ano yung value ng square root of 2. Square root of 2 is equal to 1.4142. Nasaan si 41? Etong 1 guys, it means 100% So ano yung in-increase niya?
'Di ba itong sumobra sa 1, which is 41.42%. Nasaan siya? Letter B. As in, binalagbag ako ng feelings ko, sir. 1 or equal to, the current is increased by 41.42%. Okay. Gets ba, guys? Gets ba? Like reacts nga. Like reacts. Para lang tayo nag-ano dito, nagde-derive. So problem number 7, sabi dito, a constant potential difference of 60 volt is suddenly applied to a coil which has a resistance of 30 ohms and a self-inductance of 8 millihenry. At what rate does the current begin to rise? So dito guys, pag sinabing rate guys, ano daw yung DI/dt natin? So meron tayong voltage, meron din tayong inductance. So yung di/dt, makikita nyo rin yan guys kasi meron siyang ampere per second. Okay? So di/dt lang pala natin is V/L. So what is our V/L? Letter? Yan. Input nyo sa calculator nyo. Letter? Yan, letter D yan guys. Okay? Yan. Formula lang pala ng ano, voltage. This is the voltage drop ng isang inductance. Inductance. Nagamit ba natin si 30 ohms? Hindi. Pampalito lang siya. Okay. Yan, nandito siya. Yung voltage natin is equal to LdI/dt. Yan. Next naman, move on na tayo sa RL guys. Kagaya ng pag-move on mo sa kanya. So, dito na tayo sa series RC circuits. Okay? So, meron din tayong initiation. So, titingnan mo yung graph. Kanina, pag naka-ano tayo, pag naka-ano, RL, yung graph natin guys, pag ganito, di ba? Pag ganito. Ngayon, yung graph naman natin guys, bumabagsak. Parang yung puso mo, wasak na wasak. Okay. Next, ito naman, yeah, same lang din. Ito yung ano, transient period. And then, yun, ito yung steady state. Okay? Now, yung tatandaan lang natin na formula, guys, is just, ano, this one. And, yung kanina. Ang pinagkaiba lang, guys, is, sa initiation current, ito yung tatandaan natin ng mga formula. Ito siya, di ba? Ito siya. And then, yung tau natin, guys, or yung time constant natin is RC. Yan. And then, 1/2 CB squared. Okay? Yan na yung tatandaan natin, okay? Yan na yung tatandaan natin. This one. Yan. So, pag charge, yung hinahanap, it is with this one. No? And then, yung charge natin, guys, di ba, na-divide yan. It is capacitance over voltage, times voltage, or the, ano nga yan, QTIs. Q over T is equal to I. So, nadi-divide yan sa dalawa, guys, ha? Yung charge. Pag present si voltage at si capacitance, ito yung gagamitin nyo. Pag present naman si current at si time, yan yung gagamitin nyo sa pagkuha ng charge. Okay ba tayo doon? Now, let's move on to subsidence. Eto guys is, wait lang. Eto is, not this one. Yung subsidence natin is, it is V over R 1 minus e raised to negative t over tau. Yan. So, si RL is nagpalit lang yung RL at RC. Ano na to?
RL at RC, nagpalit lang ng formula. Yan. Nagpalit lang sila ng formula. Kaya nga, yung sinabi ko kanina para hindi na kayo mag-isip ng matindi is that tatanggalin niyo lang 'tong si 1, okey? And then nagkaiba lang sila sa time constant, which is yung time constant natin dito is RC. Yun lang yung pinagkaiba nila, guys. Tatanggalin lang natin 'yan 'pag initiation sa RC circuit at tatanggalin natin 'yan 'pag subsidence sa RL circuit. Gets ba 'yon? Like reacts nga 'pag gets. Tatandaan niyo 'yan, tatandaan niyo 'yan. Yun. And this is this is its, tawag dito, formula. Now, move on tayo sa problem number 8. Sabi dito, a series combination having a resistance of 2.5 mega ohms and a capacitance of 0.01 microfarad is connected across a 50-volt DC source. Find daw natin yung charging current at 0.01. Now, using the formula, guys. So, always nyo 'pag hindi nyo alam kung initiation siya at subsidence, always initiation tayo, okay? Always initiation, yan. Dito naman guys, wait lang, i-di-discuss ko lang 'to dito ang nangyayari 'pag initiation is nag-o-on siya. Kaya 'pag nag-o-on siya, si capacitance mo is nag-o-open. 'Pag off naman siya, yung capacitance mo is nag-sho-short. Yan, yan. So, next tayo. So, sabi dito, formula lang. Anong sagot nyo dito, guys? Anong sagot nyo, guys? Yan. So, pinagkaiba lang nila, guys, is yung time constant, ha? Time constant lang. So, letter B daw. So, input natin sa calculator. 50, tapos E, 2.5, 2.5 times 10 to the 6 or E6. And then, alpha E, or try natin si 1, 1 minus alpha E. Baka meron dito, baka meron. Ay, wait lang. Wait lang, boy. Alpha A raised to negative 0.01 over 2.5 E6 times 0.01 E negative 6. Yan. So, meron ba siya? Meron bang 6? Wala. Thus, dahil wala siya, tatanggalin lang natin si 1. And then, equal 1.34 or press natin si Eng. 13.46. Letter B. Eto naman guys, another tip. 'Di ba meron tayong base na raised to 6, meron din tayong base na raised to negative 6. Sa calculator para mas mabilis pwede natin 'yan tanggalin kasi magma-minus lang sila. 6 minus 6 is equal to 0 and 10 raised to 0 is equal to 1. Yan. Pwede natin siyang i-erase para mas mabilis siya sa calculator. Hindi na kayo a to the 6, a to the negative 6. Try natin if same ba. Okay? Equals. Same lang ba? Same lang yan. Okay? Ginamitan lang natin ng law of exponents. Goods ba tayo guys? Goods. Letter B to, letter B. Ayan. Next, eto naman, problem number 9. A 0.15 microfarad capacitor is charged to 160 volts. So find the time, oras naman yung hinahanap, taken for the capacitor to discharge to a level of 120 volt. If the discharge resistor has a resistance of 7 kilo ohms. Now ito guys,
for example lang scenario, hindi nyo alam kung saan si V na maliit at si V na malaki. So, to save to save the paper, pwede nyo siyang ipagpalit. 'Pag wala sa choices, ipagpalit nyo ulit, okey? Pero yung mo, yung jowa mo, 'wag mong ipagpalit sa iba, okey? Tayo guys, loyal tayo. Tama, tama, loyal ba yung mga Tama ba, loyal ba mga guys? Heart reacts yung mga loyal, safe single. Okay, heart reacts yung mga loyal guys, tingnan niyo yung mga reacts. Baka may kasama kayong cheater dito sa mga heart reacts. Yun green flag medyo po, okay. Yun, ito yung formula na gagamitin natin, okey? Nawala na tayo sa topic, wait lang. Pero dahil voltage siya guys, and yung IR natin is just equal to V, 'di ba? So, pwede natin siyang gawin na dito, V na siya, okey? Now, try natin 'tong formula na 'to, ano? So, anong sagot natin? Nag-heart yung kilala kong red flag, oh my God, oh my God, nag-heart yung red flag daw. Puwede paki-mention? Hala, boy, nilalaglag ka na ng tropa mo boy. Wala 'tong bro code boy, wala 'tong bro code. May bro code ba kayo? Yan. Hindi ko na lang i-me-mention na kasi naka-Facebook live tayo. Baka panoorin ng ng jowa niya. Bro code, bro code, bro code. Wait lang. -3 and then times natin siya sa 0.15 e -6. Yan. Ay, wait lang, hindi 'to negative, positive 'yan. Kilo ohms 'yan, kilo ohms. Syntax error, shift solve. So, solve for x, kunin natin dito, anong sagot niyo? C daw, 0.302 e -3. So, our answer is 3.02. So, or i-eng natin our ans, then eng or shift eng para mabalik siya, shift eng. 0.3302 milliseconds. Letter C. Ayan. And always, ito din para hindi ito. Sa RC circuit, yung V natin na maliit is always less than sa voltage na malaki. Okay, malaki na naan. Malaki, okay? Always less than yan sa voltage na malaki. Yan yung tatandaan nyo. Next, number 10. Actually guys, 18 problems lang to guys. Dinagdagan ko lang ng terms para mas ganado kayo sa terms. Okay. So, sabi dito, a resistor is connected across the terminal of 20 microfarad and which has been previously charged to a voltage of 500 volts. If the voltage fall to 300 volts in 30 seconds, so find the resistance in mega ohms. So yung maliit natin na voltage is yan yung V na maliit. So yung resistance daw guys, ano yung sagot natin? Ano yung sagot? 'Di ba? Dito always initiation yung niya, yung always initiation siya eh. Initiation. Yan. Always initiation yung ginagamit. Pag hindi siya lumabas sa initiation, try mo na siya, subsidence. So letter C daw. So sagutan natin. So yun, 2.94 mega ohms. Correct Engineer Bayagos Timothy, Jason, Engineer Kent, Glurby, and Engineer Vivi. Shout out sa inyo. Letter C tayo. Okay? Now, okay, inom lang ako ng tubig. So, problem number 11.
Sabi dito, a 150 microfarad capacitor is connected through a 500 ohms resistor to a 400-volt battery. How long does it take the charge capacitor on a capacitor the charge on a capacitor plate to reach 80% of its final charge? Yun, to reach 80%. Sabi niya, yung charge natin na formula, ito ha, initiation to ha. Initiation. Initiation. Yung charge na formula. Okay. Now, yung charge daw natin, yung QT is just equal to, i-reach daw niya yung 80%. So thus, yung QT natin is just 0.8 Q. So magka-cancel si Q. Ang matitira is 1 minus e raised to negative t over tau. Now, what is the answer? Magka-cancel lang siya, guys. Letter B daw, sabi ni Engineer Bayangos. Ayan. 0.8 alpha equals to. O try natin si si calc function ulit. Baka gumana na. Baka ano lang yun kanina, baka nag-ano lang, nag-overthink lang. Baka nag-overthink lang si ano, si calc kanina. Alpha x and then 500 tapos 150 e negative ay lang, e negative 6. So, try natin si calc function. Calc, yung value natin is kunin natin sa choices, which is yung sinabi nyo, letter B. So, 120 milliseconds equals, dapat 0.8. Yan, 0.79 or mas near siya sa 0.8. Try natin yung iba. Calc natin to 100 e negative 3. Ay, wait lang. Yun, 0.73, malayo na. Try naman natin to si 15 or 0.15 na lang para mas madali. And then, yan, 86. So, lumagpas siya. And then, yun, si 105, malayo na yan. So, ang malapit lang si letter B. So, therefore, yung B yung sagot natin. Yan. So, depende na yan guys sa kung anong technique nyo. Ship solve ba or calc? So, pag hindi nyo nakaya sa calc, doon kayo sa ship solve. Okay? Heart reacts nga pag na-gets. Heart reacts guys. Ayun. Thank you engineers. So, problem number 12 naman tayo. Sabi dito, a 50 microfarad capacitor na discharge daw siya through a 100 kilo ohm resistor. If the capacitor was initially charged 400 volt, determine the energy stored after 600 seconds. Now, ano naman yung energy stored? So, same lang din siya ng ano, ng power, pero eto lang, yung charge natin 'di ba is equal to CV. Now, yung energy niya is equal to 1 half CV squared. CV squared ba? Or 1 half CB lang pala. Sorry. Ayan. 1 half CB ba yun? Wait lang ha. 1 half CB ba yun? Wait. CB squared. Yan, CB squared yan. 1 half CB squared. Letter D daw. Correct, Engineer Gerald. Letter D. 1 half CB squared yan guys ha. Meron yang squared. Yun, 1 half CB squared. So, yung charge lang natin yan, charge. Okay, next. Ay, next. Next na. Hindi pa nga na-solve eh. Ito na. Wait lang boy. Ano yung sagot niya dito guys? Parang 1 half CB lang Wait lang Try natin, troubleshoot natin. 1 half 50 e negative 6. And then
yung voltage natin 400 alpha E raised to ano siya, raised to -6, wait lang, -6, 0.6, and then 100, 100 E3, and then 50 -6. So, sagot natin is syntax error yung sagot. Yan. Ang sagot natin is eto. So, parang CB squared nga siya. Kulang siya ng squared. Try natin C squared. It's, yun. Yun, 3.14. CB squared nga siya, guys. CB squared. So, yan. So, squared natin yan, guys, ha. Therefore, yung energy natin is equal to letter D. Yun, correct, Engineer Timothy Bayangos, and yan. Yun nga, Timothy and Bayangos. Now, resonant frequency. I think na-discuss ko na 'tong resonant frequency, guys, ano, sa AC. So, na-derive naman natin 'yan. So, 'pag sinabing resonant frequency, yung XL natin or yung, ah, ano na nun, reactance natin, yung reactance natin with an inductor is equal lang siya sa reactance ng capacitance. Okay? Now, yung formula ng ano, 2 pi FL 'yan. Ang formula naman ng XL is 1/2 pi FC. Now, pinagsama 'yan and then makukuha natin na 2 pi squared tapos F squared tapos LC is equal to 1. Now, para ma-isolate lang natin si frequency, F squared diyan is equal to 1/2 pi squared, squared 'yan na silang dalawa. 2 pi squared and then LC. Now, para F lang, in-square root natin 'yan. Yung derivation lang, So, paano siya nakuha? Si resonance frequency. Thus, ang F natin, ang square root ng 1 is just 1. All over, ang square root ng 2 pi squared is just 2 pi. And then, square root of LC. Diyan natin nakuha si resonance frequency. Okay? Now, eto naman, si angular naman is just LC yan. Kasi, yung angular frequency mo is just 2 pi f. And di ba yung f mo is equal to 1/2 pi square root of LC. Now, ang 2 pi f mo ngayon is equal to 1/square root of LC. Itong 2 pi f is the angular frequency. Yan. Nagkakaintindihan ba tayo, guys? Like reacts nga pag nakakaintindi. Like reacts. Nandiyan pa ba kayo? O baka transient lang din kayo. Panandalian lang umaaten. Pag-abot ng pag-abot ng mga isang oras. Pag-abot ng isang oras, wala na. Yun. Wag guys ha. Seryoso tayo sa pagre-review, Seryoso tayo. Yun. Sample problem number 13 na tayo. Sabi dito, an LC circuit has an oscillation. Pag sinabing oscillation, FR. Yan. So, meron din tayong 1 times 10 to the 5 hertz. So, given na lahat, guys, yung L na lang yung hahanapin. Now, FR. So, ano na tayo, guys? Ship solve nyo nga, ship solve. Letter D ba? Letter D. Ayun. Count ako ng 5 seconds, 5, 4, 3. Input nyo yung mga sagot nyo. 2, and 1. Tumabas na ba sa calcio? Letter D daw, sabi ni Engineer Bayangos, Timothy, Vivi, and ni John Marlu. Okay, letter D ba? Lama, letter D. Ayan. So, proceed tayo sa number 14. Sabi dito, an LC circuit consists of 1. Eto guys, formula na ulit. Formula na ulit guys. Ano yung sagot nyo dito? Frequency na yung hinahanap guys. So, sagutan nyo guys, sagutan nyo. 5, 4, 3,
2, and 1. Ayan. Letter C. Ayan, letter C. 2,500 hertz. Now, number 15 naman tayo. We desire to make LC circuit that oscillates at 100 hertz. So, ang inductance natin, 2.5. So, pag mga resonant frequency, madali lang siya. No? Formula base at saka alam na natin siya saan siya galing kasi na-derive na natin. Tama? Tama, boss. So, ano daw? Shift solve ulit. Yun, 1 microfarad. Letter A. Correct, Engineer Timothy Bayangas and Engineer Vivi. Shoutout sa inyo, mga engineers. And sa mga nanonood dyan sa Facebook Live, shoutout sa inyo. Next is the galvanometer as ammeters. I think na ano ko na rin to. Na-discuss ko na rin to sa AC ano. Ang nangyayari naman dito guys is pwede niyo nang hindi to i-memorize kasi inverse lang siya sa ano. Pinagpalit nyo lang yung ito para makuha si total current ano. So ito guys is the CDT, 'di ba? Para makuha natin si IG, kukunin muna natin si total current and then yung ano niya, yung RSH niya dito, 'di ba IG siya? So yung RSH niya o yung opposite niya over the sum. And then para makuha naman yung multiplier is just RSH plus RG over RSH. Sum over ano naman, over opposite. Okay? Naiintindihan ba tong topic na to? Para mag-proceed na ako. Like reacts. Pag naiintindihan na tong galvanometers. Ayun. No? Binalik ko na lang to. Ito naman, sample problem number 16. So, sabi dito, a certain ammeter has an internal resistance of 1 ohms. So, arrange of 0.0250 milliamps to make it 0 to 5 ampere. Ito yung kukunin nyo dito na current. Itong 0.50 at saka 5. The maximum currents. Okay? So, ano natin? Ano daw yung resistance natin para magkaroon tayo ng 5 ampere. Now, the current in is just equal to current out. And thus, ang current na nag-i-enter natin is this I and yung lumalabas is this one. Pwede din tong i-ISH na lang natin. Ayan. Now, eto. Yung current natin, di ba? Current ng galvanometer is this one. Current na dapat natin papasukin or palalabasin, dito guys, palalabasin natin is 5 ampere. Di ba? Kasi same lang yan siya na pumasok dito, na-divide lang siya sa pangalawa, and then nag-add sila dito guys. Para sa paglabas ulit ng total current is same lang din siya. Okay? Naintindihan niyo yung circuit? Now, ang ISH natin is 4.95. To get the RSH is, so, kukunin muna natin si VSH. Ano? Yung voltage natin guys dito sa VSH is equal lang siya sa VG natin. Diba? Thus, ang ating VG is just yung IG natin na 0.05 ohms or 50 times 10 to the negative 3 times natin ng 1 which is ang ating resistance. Okay, and we get 0.05 volts. Now, makukuha na natin si RSH. Okay? So, ano yung RSH natin? 0.05 over 4.95. Thus, ang RSH lang pala natin guys is 1 over 99. Now, ano siyang connection? Si RSH mo is always pag ammeter guys, always yan naka-parallel. Therefore, ang sagot natin dito, 1 over 99 in parallel. Letter D. Okay? Okay ba guys? Okay? Like reacts. Correct, Engineer Gerald, Timothy, and Engineer Mark Bayangos. Shout out sa inyo, engineers.
Next, galvanometer naman as voltmeter. Ito naman guys, pag CDT yung kabila, ito naman is the VDT. Okay? So VG is always the same over the sum. Okay? And pag si CDT is naka ano, pag CDT natin is naka parallel, si VDT naman natin is naka series. Okay? Naiintindihan ba 'to? Naiintindihan ba 'to? Yan. Okay. So, eto. Sample problem number 17. So, sabi dito, a galvanometer has an internal resistance of 12 ohms and requires 0.01 ampere for a full-scale deflection. To convert it into voltmeter reading into 3 volts full scale, one must use a series of blank ohms. 16 16 question, di pa ako nakatama. Aray ko. Message mo ako ng ano, yahi ko ha. Para ano natin. I i-discuss natin saan ka mahina. Okay? Okay lang yan actually. Yahe ko Astre, okay lang yan ano. Okay lang na magkamali sa or wala kang masagutan sa ano, sa lecture natin yan. Kasi mare-replay pa naman yan. Okay? Mare-replay pa naman yan. Pwede mo pang panoorin ulit. Yun. At saka, actually, hindi yung pinakamatalino ang nagtatap sa board exam. Ang nagtatap sa board exam is yung pinakamapursige sa pag-study. Okay? So, kaya pa yan. Kaya pa yan, guys. Kahit na ramdam nyo sa sarili nyo, ano, na, sir, hindi naman ako fast learner. Hindi ko naman naiintindihan yan, pero mapursige kang tao. Ano, daig mo pa yung mga fast learner pagdating sa boards. Yan ang tatandaan nyo. And that is really true. What if nga, ikaw pa yung mag-top sa boards? Yan. Prediction. Holy prediction! Wag lang mag-negative thoughts. Oo nga. Wag lang mag-negative thoughts. Positive thoughts lang tayo, guys. Lahat ng nandito sa live magiging engineers. Tama? Tama. Yun. Yan ang pangarap ko sa inyo, guys. Yan. So ito guys, balik na tayo. So, ito guys, kukunin natin si total resistance. Na yung total resistance natin is just equal to Ohm's law, which is ito daw yung ano natin. Ito yung current natin, which is 0.01. And then yung voltage naman natin is 3 volts. Na makukuha na natin is, anong sagot natin dito guys? 300 ohms. Tama? Ito na ba yung tamang sagot? Okay po, tandaan niyo po, pangalan kung mag-top ako. Yan, yan yung motivation. Always yung ano, at actually, ilalagay niyo palagi sa sa notebook niyo or sa review book niyo na engineer, engineer your name, engineer Nelmark Torab, top 1. Yan, that's the spirit, sabi ni Engineer J. That's the spirit, engineer. Yun. So, ito na ba yung sagot? 300 ohms. Ito na ba? Yes or no? Yes or no, guys? Ito na ba yung sagot? B daw. So, hindi pa ito yung sagot, guys, kasi ito yung total resistance. Meron pa tayong internal resistance, guys. So, meron tayong resistance dito. Meron tayong internal resistance na, anong internal resistance natin? Meron tayong 12 ohms na internal resistance. 12 ohms. Now, anong reading niya? Anong reading ng resistance na to? Ang reading niya is the RT minus the 12 ohms. Which is, yung R1 natin is 300 minus 12, which is equal to 288 ohms. Letter B. Poison yan. Ito din yung tatandaan nyo. Hindi porket
Hindi porket nakuha niyo na yung sagot din dito, yun na yung tamang sagot, okey? Kasi sa board exam guys, ah, 'pag naka-shade na 'pag na-shade mo na yung sagot, mahirap mo ng burahin 'yan. Kasi 'pag nabura mo 'yan, maaaring ma-disqualified ka or hindi counted yung scores mo. It is a sad reality guys, but it is also a way for the examiners to para ma-minimize yung erasures. So, no erasures talaga allowed. Pero nung time ko naka-erase naman ako, pero kasi yung pag-shade ko noon is hindi pa siya shade na shade talaga. Ano lang siya, eto lang minarkahan ko lang yung sagot para madali kong mabura. Hmm. 'Di po ba nila minamanual? Yung yung sa balita ko is minamanual nila 'pag marami kayong Pero ano, pero sa panahon ngayon guys, mas mainam na yung pinaka-safe, okey? Mas mainam na yung pinaka-safe kaysa sa sakto lang, okey? Okay. So, sample number 18 tayo. Eto na, tapos na tayo sa problem solving. Ito naman is sana kayo dito, walang magba-bash sa maling sagot. Support tayo guys, brotherhood tayo dito sa UG, eh. So, eto guys, ah, i-answer niyo lang sa tingin niyo yung tamang sagot. So, sabi dito, a series RLC circuit with R is equal to 50 ohms and L is equal to 100 millihenry and C is equal to 50 microfarad is suddenly connected to a 100-volt DC supply. The resulting transient current is A and blank case. Yan. So, discuss muna natin tong critically damp, overdamp, and underdamp. Mga formula na guys is given. Pag overdamp guys, letter C daw. Pag overdamp, R squared is equal to 4L squared greater than 1 over LC. Yan. Pag underdamp naman guys, yung R squared over 4L squared is than or equal to LC. Pag critically damp guys, yung R squared mo over 4L squared is equal to 1 over LC. Pero guys, may Caltech tayo dito ha. Gusto nyo bang malaman yung Caltech? Heart reacts. Heart reacts yung Caltech guys. Heart reacts. Ayan. Caltech tayo Kasi pa, kukunin mo ba to? Store mo sa A. And then kukunin mo to, store mo sa A. And then i-compare mo kung sino yung greater than or less than. So magka-Caltech na tayo guys. So ang Caltech natin dyan, sa calculator sa calculator natin, mode 5. Mode 5 tayo. And then the quadratic function. Okay? And then always to guys always. Always to LM squared plus RM plus 1 over C is equal to 0. Okay? Hindi ko na i-discuss paano ko na-derive yan, Hindi ko na i-discuss kung paano yan na-derive, So, yung A natin is the L, yung B natin is the R, and then yung C natin is the C. Yan. Hindi ko na i-discuss kasi mataas na derivation yan eh. So, etong tatandaan nyo pag kung ano ang lumabas, ano ang lalabas sa calcu sa calculator. Calculator. Pag complex yung lumabas, guys. Pag complex. Ano ang complex? A plus J, B. Pag complex, yan ay ano? Yan ay under damp.
Atin-atin lang 'to guys, ha. So, ito naman, 'pag real naman at equal. Real and equal. 'Pag real at and equal, A is equal to B. Ano naman 'yan? 'Pag real and equal is the critically damp. 'Yan. 'Pag real and unequal guys, unequal. 'Yan naman is A must not be equal to B. Hindi sila parehas. Thus, yan is over damp. Damp. Yan. Over damp. Okay. Try natin sa calculator. Yan, may sagot na sila. Oh. So, may sagot na sila. So, pakita natin sa calculator. Mode tayo and then 5 and then para makita natin yung quadratic, down tayo and then press 1. Okay? Yun. Yung A natin is yung L. Anong value ng L? 100. 100. Negative E negative 3. Anong value ng R? 50. Anong value ng C? 1 over C yan ha. 1 over 50 E negative 6. And then, press equals. Anong lumabas? Anong lumabas? Ang lumabas, complex. Therefore, ang sagot natin dito is letter C. Okay? Letter C. Ngayon, letter C. Letter C to guys. Letter C. Underdamp. Sir, paano naman si undamp? Itong undamp guys is from DC nilipat siya sa AC. So hindi siya nadadamp. Yan. Ito naman, a series RLC circuit. Ah, R daw natin is 2 ohms and then yung L natin is equal to 5 Henry. Find the value of the capacitance that is critically damped. Ito. Critically damp. So, kanina, ang formula ng critically damp is this one. Tama? Yan. Nilipat lang natin. So, R squared minus 4L over C is equal to 0. Okay? Okay ba tayo doon, guys? Ay, wait lang. So, dito guys, ilalagay lang natin ano, ilalagay lang natin yung mga value. So, 2 squared minus 4, 0.5 over C equal to 0. Shift solve. So, shift solve tayo guys. Letter C ba? Letter C ba yung sagot? Or pwede natin siyang gawing C is equal to 4L over R squared, which is 4, 0.5 over 2 squared. Yan, C is equal to 4.52, 2, 2 times 2 over 4, 1 half nga, or 0.5. Yan. So, 4, lagay lang natin sa calcio, So, 4 raised to 0.5, raised to, times 0.5, and then 2 squared. So, our answer is 1 half, or 0.5. 0.5. Ayan. Wait lang. Ito pala guys, wait lang Ito, i-move na akin. Ulitin natin. Uulitin ko. Uulitin ko to. Uulitin ko. Ito pala yung first solution. R squared minus is equal to, ito pala, first squared, R squared is equal to, minus 4LC. Minus 4L over C. Yan. Pag ang lumabas sa sagot guys is negative, ang
ating sagot dyan is an underdamp. Ito naman, pag equals naman is, it is the critically damp. Critically damp. Kasi pag yung kanina, anuhin mo pa yun eh. I-compare mo pa yun. Critically damp. Ito naman, pag positive naman is the overdamp. Overdamp. Yan. Wala pong question number 19. Ay, oo nga, no. Yan, wala nga question number 19. Sorry, sorry. Hindi ko nalagyan. Okay lang po ba? Hindi nalagyan. Ito naman. Sagutan nyo to guys. A capacitor having capacitance of 30 microfarad is connected across a 200 volt DC. The charging current will be leased by blank. Ito naman, letter B ba? So, kailan ba magli-list ang charging current? Kapag pag naka-RC, pag naka-RC circuit ka. Wala tayong number 19 here ha. Sorry, walang number 19. So, letter B. So, when the capacitor is fully charged. So, magiging list na yung charging current. Kasi, kapag ang ating capacitor guys is na fully charged, mag-o-open na po yung switch. The switch will open. Okay? Mag-o-open yung switch. Ayan. Our switch will open. Now, next. Ito naman guys. In an RC circuit connected across a DC source, which of the following is zero at the beginning of transient stage? At the beginning, ano daw yung unang magzi-zero? Ano yung unang magzi-zero guys? Sagot lang kayo guys ha. Sagot lang kayo. Comment lang nyo sa sa comment section natin. 5, 4, 3, 2, and 1. So, anong sagot nyo? Capacitor ba? Capacitor voltage. Letter C. Letter C yan. So, yan. Next ha, next. Prepare kayo. Sagot kayo guys, sagot kayo. Huwag kayong mahiya, huwag kayong mahiya. So, sagot lang kayo. So, ito naman, transient current is an RLC circuit oscillatory decaying when. So, ito yung tatandaan natin. Pag decaying, yun, letter C guys. Less than, less than. Yan, letter C. Para hindi ka magsisisi na siya ang iyong pinili. Okay? So, transient current in a loss-free LC circuit when excited from AC source is an blank sine wave. So, pag loss-free daw siya na LC circuit, ano siya? Overdamp, undamp, underdamp, critically damp. Ito na yung undamp. Okay? Ito na yung undamp. So, ito naman, last problem. When an RC circuit is suddenly connected across a DC voltage source, the initial rate of charge of the capacitor is blank. What is the initial charge pag RC sa capacitor? It is, yan, negative I over RC. So, letter E. Yun, correct, engineers. So, that's a wrap. This is Engineer Paco, guys. Salamat sa pakikinig. Marami ba kayong natutunan? Like reacts nga pag marami kayong natutunan. Guys, And that is transient circuit discussed in 2 hours. Kaya ba? Nakaya ba ng brains niyo? Yun, So, sa mga hindi pa naka-follow, encourage ko na lang kayo na mag-follow sa page ko. So, nag-upload tayo dyan. So, it's Engineer Paco and Engineer Paco din sa TikTok. Okay?
So hopefully yung mga na-discuss natin ngayon is ano, maa-apply niyo sa ano niyo, maa-apply niyo sa pagte-take niyo ng boards. And before we end ano, wait lang. Puwede ko bang puwede ko bang ma-request na mag-open cam tayong lahat? Screenshot ko lang. 'Yun, open cam tayo. 'Yan. 'Yan ang 'yan. Okay, okay. So, 1, 2, 3, smile. Wait lang. Nasaan na yung ano ko? Eto pala. 1, 2, 3, smile. Wait. Wait lang ha, wait lang. Nagbabag. Eto. Sus, ang gagwapo niyo, Nears. Ang gagwapo niyo, par. Eto na ba yung mga face ng magiging engineers ngayong ano, ngayong September? Yan, wait lang. Eto na ba yung magiging face? Yun. Screenshot ko lang. Smile lang kayo, Nears, ha? Habang nag-ano ako. Nag-i-screenshot ako. Shoutout, ang dami pala natin, 100 plus. Ang dami pala natin. Okay lang ba yung discussion natin, guys? Okay lang ba? Okay lang. Na-absorb nyo naman lahat. Na-absorb nyo naman lahat, ano? Yan. Yan. So guys, ano, thank you no sa pag-open ng camera. Hopefully, marami kayong matutunan talaga. So, meron pa tayong DC circuits, DC motors, and DC generator, next topic. And also, ano pa yun? Induction na ba kayo? So, ano, nandito na tayo sa half part ng ating ano. So, hopefully, ano, mag-enjoy kayo sa pagre-review. And, pagpupursige lang talaga, guys, is better than, ano, than a fast learner na student. Huwag kayong umasa sa sariling talino, mag-review pa rin kayo guys, kahit na alam nyo na. Okay? Hopefully magtap pa yung lahat sa board exam. Ang daming magtatap, 100. Imagine, magtatap kayong lahat, 100. So, thank you guys and God bless, ano. So, good night then. Time end is 9:40. So, thank you guys. Pwede na po kayong mag-leave. Thank you, thank you.